Magandang gabi mga kapamilya, narito na tayo sa episode 253 ng FPJ's Batang Quiapo. Talagang kasado na, no? Dadalhin na nila yung order ng kliyente. Grabe, ang ganda ng sasakyan ni Tanggol o ni David. Lamborghini. Sabi naman ito ni David o ni Tanggol, akala ko ba wala tayong dadaan ng checkpoint dito? Pero ba't may mga pulis? Hindi niya alam, sa kanya, bantay ang kanyang ama sa may itaas na tulay. Sabi nung pulis, magandang araw ho sir, checkpoint lang po, pwede ho ba namin buksan ang likod na sasakyan nyo? Chinik na, nakaligtas. Tapos kinausap ni Tanggol o ni David, sabi niya, sir, yung tatlong magagarang kotse sa likod, baka wag nyo na hong inspeksyonin kasi ibebenta ho namin yan eh. Papunta na ho kami ng Marinduque ngayon. Kailangan ho talaga namin i-inspection sir. SOP lang po talaga. Ngayon sabi niya meron akong nakita dito. Meron ditong plastic na nakalagay doon sa may gulong. Ako doon nga sa may tires. Sabi naman ni Diego, problema to. Inihanda niya na yung baril niya. Napatingin din si Paquito. Ngayon sabi naman ni Bullet, sir, mukhang sasabit po tayo dito Tagal. Sabi naman ni David, ako ang bahala. Kakausapin ko sila, wag kang magsalita. Sabi niya, manahimik ka lang dyan. Ngayon, sabi nung isa, sir, tinawag yung isa. Sabi naman ni David, boba na ng sakyan. Sir, matagal pa ho ba yan? Sir, meron ho kasi kaming nakitang plastic sa may gulong. Kailangan ho namin itong inspeksyonin. Sabi naman ni Paquito, alam mo Diego, kapag nagka-bookingan na, sipat na tayo. Sabi. Yun, ito naman si David, baka ho pwedeng makaalis na ho kami. Kasi ibebenta pa ho namin tong mga sasakyan, naghihintay na ho kliyente namin. Kailangan po talaga namin inspeksyonin to sir, pasensya na ho kayo. SOP po namin to. Hindi nyo ho ba kami padadaanin? Mawawalan po ng kita yung mga empleyado namin. Kahit tawagan nyo pa tong customer ko para maniwala kayong bibili niya itong sasakyan. Sir, wag na ho. Tapos kinuha ni David yung plastic. Nalaman ng mga pulis na magnet lang pala. Grabe, pinasuspense pa tayo. Akala ko talagang mabubukong dito si na David eh. Ngayon nakita na ni Ramon na okay na. Kaya sabi niya, tara na Severino, malis na tayo. Ngayon napangiti itong si Bullet, sabi niya, ayos boss. Ito namang sinapakito sa si Diego, napangiti din. Pero yung loko-loko talaga to si David malokong mayabang Samantala ito namang si Santino, maaga nga niyang tinapos yung kanyang gawain para makapagsanay. Kasama nga sina Coach Joey saka si Roberto. Ano ho ba yung dapat kong gawin? Kasi sabi nga ni na Coach Joey saka ni Roberto, masyadong mahaba ang bias ni Lawrence. Hindi ka pa nakakalapit doon, tadtad ka na ng suntok. May gagawin tayong strategy para hindi kanya matamaan at ikaw'y makalapit ka sa kanya. Ano po ba yun? Itong mga lubid na inihanda namin, dito ka magsasanay. Yan ang pagsasanayan mo. Ganun po ba? Samantala ito na si Lawrence, kasama tong si Chito na Marisol. Nagte-train din siya, may mga hinahawak din siya mga trainee. Ngayon, biglang dumating tong isang kasamahan na si Bobby. Bobby, musta? Nasaan ba yan si Santino? Wala na dito Sabi hindi kaya nagsasani na yun? Sabi naman ni Chito, oo nga, baka naghahanda na yun. Wala dito Sabi naman ni Lawrence, alam mo Bobby, kahit anong gawin niya, pupulbusin ko siya. Alam mo kung anong gagawin ko sa kanya? Papayain ko siya. Ipapakita ko sa kanya na ako mas magaling dito sa gym na to. Biglang dumating si Coach Gary. Lawrence, ba't di ka pa nagsasanay ha? Alam mo ba, Santino, maagang tinapos sa kanyang trabaho. Kaya wala na siya ngayon dito at nagsasanay siya. Kasama sina Roberto saka si Coach Joey. Sabi naman ni Lawrence, teka lang Coach Gary, parang meron tayong favoritism dito Ba't si Santino dala-dalawa yung nagtuturo sa kanya? Samantalang ako lang mag-isa. Sabi ni Coach Gary, walang may favoritism dito sa gym na to Lawrence. Ang sa akin lang,
Anong preparasyon ng ihahanda mo? Ha? Maglalaban kayo ni Santino. Tapos pakampa-kampante ka pa. Ang sa akin lang, maghanda kayo. Sabi naman ni Chito, nagbiro pa. Loko-loko talaga eh. Ano ba yung paghahanda namin, Coach Gary? Bakit birthday ba ni Santino? Tawanan eh. Sabi ni Coach Gary, no? Ikaw, Chito, umayos ka ha. Pag-uuntugin ko kayo ni Lawrence. Lawrence, magsanay ka na. Opo, Coach. Samantala, dumako na tayo kina Mando at kay Rigor. Sabi naman ni Mando, ang tibay nung Roy, pare. Ayaw magsalita. Oo nga eh. Pero huwag ka mag-alala. Magsasalita din yung mga yan. Sabi naman ni Mando, tingin ba makakahingi pa siya ng tulong? Eh nakakulong na siya. Meron yan. Yung mga ganyang mga halangang kaluluwa, may mga tauhan yan na kumikilos sa labas. Merong kakampiyan. Kaya ngayon alam ko na kung ba't hindi yan nagsasalita. Maaaring magiganti yan. Babalikan yung mga tumimbre sa kanila. Pero syempre hindi pa rin ako susuko. Gagawa pa rin ako ng paraan para magsalita yung si Roy. Samantala nakarating na nga tong si David o si Tanggol dito sa may site bagong lugar. Sabi niya, Pakito at Diego, ibaba na ang mga kalakal. Na-meet na nila tong kliyente. Noong una walang tiwala yung kliyente kasi bagito eh. 'Di ba? Batang-bata. Sabi niya, kung ganon, ikaw pala ang apo ni Don Julio. Sabi naman ni David, bakit may problema ba? Sige na, ipasok na ang kalakal. Nilagay nila mga gulong. Nagtawanan yung kliyente. Ano to? Ano ibig sabihin nito? Ang order ko, shabu. Hindi to mga tires, mga gulong. Sabi ni David, relax ka lang. Masyado ka kasing atat eh. Maghintay ka. Inutusan yung bodyguard ng kliyente. O ikaw, buksan mo to. Iniwa. Pagkatingin, ito na nga yun, boss. Ito nga yun. Legit. Ngayon sabi nung kliyente nila, o sige, ibigay na yung bayad. Tapos nirequesta muna ni Bullet yung pera. Tinignan niya maigi. Yabang talaga nito ni Tanggol eh, no? Walang wala sa niya eh. Lolo niya eh. Lolo niya kahit papano maayos pa makipag-usap si Don Julio eh. Sinabihan niya yung kliyente na no? O ito, alis na kami. Nag-iwan pa ng 100,000, di ba? Nag-iwan pa. Nagmamadali kasi kami. Ngayon sabi niya, tara na, sapat na. Si Bullet na yung nagmaneho. Nakali sila, successful sila dito. Samantala ito namang si Ramon, bumalik na nga ng mansyon at sabi nga ni Don Julio, saan ka ba galing? Binantayan ko lang yung anak ko, papa. Tinignan ko lang. O kita mo, hindi ka rin nakatiis, sabi ni Don Julio. Diba? Alam mo, kamusta ba yung lakad ni Tanggol? Ayun pa, yung tagumpay. Okay naman. Kaya iniwan ko na. Kaya bumalik na ako dito. Alam mo, talagang manang-mana sa yung apo ko na si Tanggol. Sabi niya, no? Magiging mahusay pa siya. Magaling. Very good. Sabi ni Don Julio. Talagang tuwan-tuwa siya, no? Sa mga, unang trabaho nito ni Tanggol o ni David. Samantala, dumako naman tayo dito kina Mang Marsing at kay Aling Nita. Sabi niya, Tart, kasya kaya tong pera na may babayad natin kay attorney? O Tart, kasya yan. Basta't magtiwala lang tayo na ngayong araw na to, maging maganda at maayos ang lakad natin. Sa unang araw nga ng hearing ni Edwin, di ba? Ngayon, di nila alam na binabantayan sila ng mga tauhan ni Severino, yung dalawang lalaki. Boss, ano nang balita dyan? Nandito na ho kami. Nandito sina Marsing sa Kasinita sa may trial court. Basta, bantayan nyo alam nyo na ang gagawin. Huwag na huwag kayong lalayo. Huwag na huwag ninyong alisin ang mga paningin nyo sa kanila. Alam nyo na, opo boss, alis na. Samantala, dumako na tayo dito kina Edwin. Ayan na, sina Jacobe sa kasi sa Monte, sa unahan. Ngayon sabi nito ni Teban, Edwin, desidido ka na ba? Sumama ka na sa amin. Huwag ka na mapatumpik-tumpik pa. Si Edwin naman napapaisip, nagdadalawang isip pa rin. Dahil nga ngayong araw na to, kasama ng mga magulang niya si Attorney Velasco. Sabi naman ni Kidlat, basta tuloy natin ang plano, sabi niya. Ngayon ito naman mga kasamahan nila sa kabila na itong si Popoy,
nagkakaroon siya ng masamang pakiramdam na para ba may mangyayari. Yung instinct ba, sabi niya, huwag na kaya natin ituloy. Kinakabahan ako na parang mayroong masamang mangyayari. Sabi nung katabi niya, ikaw pa Popoy, panghinaan ng loob. Di ba ikaw nga ito nagdidesisyon sa grupo natin? Kaya kaya mo yan. Sabi naman ng isa, alam mo kung papairali mo ulit takot mo, walang mangyayari. Yan ang makakasira ng diskarte natin. Sabi niya, chill ka lang. Sabi niya, sabi kay Popoy. Samantala, dumako na tayo dito kina Marsing sa kay Nita. Hinahanap nila si Atty. Velasco. Ang daming tao, diba? Hindi nila makita-kita. Hanggang sa pumasok na nga sila sa loob ng Regional Trial Court. At may mga nakasalubong din sila mga attorney. Ngayon nagkita na nga sila. Sabi ni Mang Marsing, Atty. Velasco. O, Mang Marsing and Aling Nita, magandang araw ho. Maraming salamat po, attorney. Nako, masyado po maaga para po magpasalamat kayo. Mang Marsing, magpasalamat na lang ho kayo kapag na-absuelto na po ang inyong anak. Pero na-review ko na yung kaso niya. At masasabi kong ma-absuelto siya rito, makakalaya siya. Napag-aralan ko na ho. Ang sasabihin lang natin maaring na pagbintangan lang siya, nahuli lang siya. At yung droga na nakalap sa kanya maaring hindi sa kanya, na biktima lamang siya dito. Yun ang pwede nating labasin, sabi niya. At syempre, nag-aalala pa rin tong sina Nita sa si Marsing. Palingon-lingon sila sa likod dahil mag-i-start na nga. Hinihintay na lang yung mga inmates. Samantala, ito namang si Chief Espinas galit na galit. Tanggol, anong dahilan? Bakit mo sinugod si Nabong, ha? Tahimik lang si Tanggol, di nagsasalita, napayoko. Sabi ni Chief Espinas, huwag mo kong dadaanin sa pananahimik mo. Hindi na nakatiis si Bubble. Sabi niya, Chief, si Nabong po talaga may kasalanan. Dumaan po sila sa tindahan at binastos po ako niyan. Ngayon narinig po ni Tanggol, kaya po sinugod po siya, pinagtanggol lang po ako. Sinaktan din nga po niya si Lolo Sabi ni Chief Espinas, Mayor, Celso. Itinayo si Mayor. Totoo ba ang sinasabi ni Bubbles? Opo, Chief. Walang yayang bong na yan. Siya po ang dahilan kung ba't nagkagulo dito. Binastos niya po apo ko, nakita ko. Pagkatapos pinatulan niya pa ako, sinaktan niya ako. Sabi ni Bong, Chief, hindi o totoo yung sinasabi nila. Kinampas si Maka Santos, ikaw sasagot ka pa. Hindi ka naman kinakausap. Wawa si Bong. Bubog sarado na, nabugbog pa, nahampas pa. May sabi naman ni Chief Espinas, pasalamat ka Tanggol at absuelto ka na naman sa pagkakataong to. Sige na, Maka Santos, alam nyo na ang gagawin sa grupo ni Nabong. Tinayo na sila, paparusahan sila. Ngayon, itinayo na rin tong sina Tanggol at okay na sila, absuelto, hindi sila mapaparusahan. Ngayon nagkatitigan sila ni Bubbles. Si Bubbles gusto siyang yakapin, gusto siyang pasalamatan. Ngunit ipinasok na nga silang lahat sa loob ng selda, binalik na nga sila dun. At dito na po nagtatapos ang review and recap para sa gabing ito. Kung bago ka pa lamang sa akin channel, kung maaari makahingi ako sa ng subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga episodes ng FPJ's Batang Quiapo and other kapamilya shows tulad nito. Magandang gabi mga kapamilya and God bless us all.